Sinasabi nila ang kamatayan ang dulo ng lahat ng kwento, na sa huling hininga ng isang tao doon, natatapos ang lahat ng hapdi at dusa. Pero para sa akin ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng aking pinakamatamis na paghihiganti. Sa loob ng maraming taon, itinayo ko ang Pahingalay Memorial. Ako ang nagbigay ng dangal sa bawat pumanaw sa Pampanga. Pinagkatiwalaan ko ang bawat sulok ng negosyong ito sa lalaking inakala kong magiging sandigan ko habang buhay si Teodoro. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatamis na salita, unti-unti niya palang hinuhukay ang sarili kong libingan. Kasama ang kanyang ahas na si Isabela, inakala nilang sapat na ang lason sa aking baso para burahin ang aking pangalan at agawin ang kinabukasan ng aking anak na si Paz. Naramdaman ko ang lamig ng kanilang kataksilan habang ako ay nag-aagaw buhay. Nakita ko ang pagkinang ng kasakiman sa kanilang mga mata habang hinihintay nilang tumigil ang tibok ng puso ko. Akala nila ang katahimikan ko ay tanda ng aking pagsuko, ngunit nagkamali sila. Hindi nila alam ang isang babaeng binuo ng sariling pawis at talino ay hindi basta-basta nadudurog. Akala nila ako ang hihimlay sa loob ng kabaong na iyon. Hindi nila alam. Ang kabaong na iyon ay hindi para sa akin. Iyon ay para sa kanilang mga lihim, sa kanilang mga kasinungalingan at sa kanilang maruming ambisyon. Makinig kayo ng maigi, sapagkat ang Reyna ay hindi namatay. Siya ay nagpahinga lamang para sa kanyang pagbabalik. At sa bawat hakbang ng aking muling pagbangon, mararamdaman nila ang bigat ng katarungan na kasing lamig ng semento sa sementeryo at kasing talas ng katotohanan. Ako si Severina Salcedo de Guzman, at ito ang aking pagbangon mula sa kabilang buhay. Humanda kayo, dahil sa dulo ng kwentong ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng taksil ay may nakalaang hantungan. Ang puting kisame ng intensive care unit ay tila isang malawak at blankong pahina ng aking huling hantungan. Nakahiga ako ng walang kagalaw-galaw tila isang estatwang gawa sa marmol habang ang bawat tibok ng aking puso ay naririnig ko sa pamamagitan ng rhythmic na tunog ng monitor sa aking tabi. Ngunit sa likod ng aking mga nakapikit na mata gising ang bawat hibla ng aking kaisipan, at doon ay narinig ko ang boses ng aking asawa na si Teodoro na tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Dalyan mo, Isabela. Kapag tumigil ang puso niya ngayong gabi, hindi na magtatanong ang mga board members dahil ang lahat ay iisiping namatay siya sa depression at pagod. Ang sabi ni Teodoro nang walang kahit anong panginginig sa boses. Naramdaman ko ang paghaplos ng isang malamig at pamilyar na kamay sa aking pisngi. Ang kamay ng aking asawa na 8 taon kong pinagsilbihan, ang lalaking ibinangon ko mula sa utang gamit ang bawat sentimo ng Pahingalay Memorial. Ngunit ang haplos na iyon ay agad na napalitan ng isang marahas na paghila sa aking kanang kamay. Naramdaman ko ang pagdiin ng aking hinlalaki sa isang basang ink pad at pagkatapos ay ang paglapat nito sa isang tuyong papel. Isang pirma ng kamatayan para sa aking karera at para sa kinabukasan ng anak naming si Paz. Hon, don't worry, I'll make sure everyone thinks it was a complication. Ang boses naman ni Isabela ang nurse na itinuring kong kaibigan, ngunit ngayon ay tila isang ahas na nakapulupot sa aming pagsasama. Masyado kasing perfectionist ang asawa mo, Teodoro. She didn't know when to stop. Ngayon she can finally rest in her own memorial home. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng isang sterile na balot ng heringgilya na sinundan ng marahang pagpitik ng daliri sa dulo ng karayom upang alisin ang hangin. Isang matinding utse ang bumalong sa aking dibdib, isang galit na gustong sumabog ngunit nakakulong sa aking manhid na katawan. Inisip nila na dahil hindi ako makapagsalita, ay maaari na nila akong tratuhin na tila isang basura na handa ng itapon. Patawad, Vera, bulong ni Teodoro sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kataksilan. Lahat ng ginagawa ko ay para sa legacy ng mga Guzman. You were too strong, too successful. Ginawa mo akong anino sa sarili nating kumpanya. This is the only way I can be the man again. Isang matalim na tusok ang naramdaman ko sa aking braso. Ang laso ni Isabela ay dahan-dahang pumasok sa aking mga ugat. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga baga, ang unti-unting paghina ng aking hininga, at ang malamig na yakap ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng pumanaw. Ang natira na lamang ay ang isang nagyayalong lohika. Sa bawat segundo ng aking pag-aagaw buhay, binalikan ko ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa lalaking ito
Gawing bawat gabing hindi ko kasama si Paz para lamang palaguin ang negosyong ng Kaut ay ninanakaw niya. Ang aking kamit-kamalayan ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos, ngunit sa gitna ng dilim isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi gawa sa emosyon kundi sa purong katarungan. Dahan-dahan kong pinuwersa ang aking kaliwang kamay, ang kamay na hindi nila hawak. Sa isang maliit at halos hindi mapapansing galaw pinitik ko ang emergency button na nakatago sa ilalim ng aking unan. Isang bagay na tanging si Dr. Aris lamang ang nakakaalam. Isang senyas para sa aming lihim na protocol. Bumukas ang pinto ng ICU ng marahas. Ang tunog ng mabilis na yabag ng mga sapatos ng medical team ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Vera Dr. Guzman, ang hiyaw ni Dr. Aris habang mabilis na lumalapit sa aking kama. Doc, she just coded, bigla na lang tumigil ang puso niya. Ang pabalat-bungang sigaw ni Isabela nagkukunwaring natataranta habang itinatago ang heringgilya sa kanyang bulsa. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ang monitor sa aking tabi ay naglabas ng isang mahaba at nakabibinging tunog, isang tuwid na linya na nagpapahiwatig na ang aking puso ay tuluyan ng huminto. Sa paningin ng mundo, ang reyna ng Pahingalay Memorial ay pumanaw na. Nakita ko ang anino ni Teodoro na dahan-dahang umaatras patungo sa pinto, ang kanyang muka ay puno ng huwad na pighati na binalot ng isang lihim na ngiti ng tagumpay. Inakala nila na tapos na ang laban. Inakala nila na ang kabaong na inihanda nila ay para sa aking katawan. Ngunit habang nararamdaman ko ang aking huling hininga, isang sumpa ang nanatili sa aking isipan, Teodoro, Isabela, Doña Milagros. Iburol niyo man ako ng buhay, sisiguraduhin kong ang sementeryong ito ang magiging saksi sa inyong ganap na pagkagunaw. Ipinasok na ang aking katawan sa loob ng isang itim na bag ng bangkay. Ang tunog ng zipper na nagsasara sa aking paningin ay ang huling tunog ng aking lumang buhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng amoy ng chemical, muling tumibok ang aking puso sa isang paraang hindi nila inaasahan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito ako ang sumusulat ng script ng inyong katapusan. Ang marahang paghatak ng zipper ng body bag ay tila isang mahabang buntong hininga ng kamatayan sa gitna ng silid na amoy formalin at yelo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang langit kundi ang malamig na liwanag ng surgical lamp sa loob ng lihim na laboratorio ng Pahingalay Memorial. Vera, dahan-dahan. Huwag mong biglain ang iyong paghinga. Ang mahinahong boses ni Dr. Aris ay tila isang angkla na humihila sa akin pabalik sa mundo ng mga buhay. Naramdaman ko ang matinding panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila tinusok ng libu-libong karayom. Ang lason na itinurok ni Isabela ay nagdulot ng pansamantalang paralysis, ngunit salamat sa dead breath protocol na binuo namin ni Aris buwan na ang nakalilipas ang aking puso ay tumibok lamang ng sapat upang manatiling buhay ang aking utak nang hindi napapansin ng mga monitor sa ospital. Nasaan sila? Ang unang tanong ko, ang aking boses ay gumaralgal-tuyot at halos hindi makilala. Nasa itaas sila, Vera. Idineklara ka na nilang patay sa publiko. Teodoro is acting like a grieving widower sa harap ng mga kamera habang pinaghahandaan na ang mabilisang pag-cremate sa iyo bukas ng umaga. Sagot ni Aris habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Gusto nilang burahin ang bawat bakas ng lason sa iyong katawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Umupo ako sa gilid ng metal table. Ang lamig nito ay tumatagos sa aking manipis na suot, ngunit mas malamig ang daloy ng luhika sa aking isipan. Hindi ako iiyak. Ang bawat luha ay isang pag-aaksaya ng enerhiya na kailangan ko para sa aking pagbangon. Ibukas mo ang monitor, ang utos ko. Sa screen ng CCTV, nakita ko ang loob ng aking opisina. Nakaupo si Teodoro sa aking paboritong swivel chair, ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang si Isabela ay nakaupo sa kanyang kandungan, abala sa pag-scan ng aking mga bank account sa laptop. Hon, look. The offshore account is already accessible. Vera was so careful, but she forgot that I knew her first pet's name. Ang sabi ni Isabela sa wikang Taglish, ang kanyang tawa ay umuukit sa katahimikan ng gabi. That's just the beginning, Isabela. Bukas pagkatapos ng cremation, wala nang makakapigil sa atin na ibenta ang lupain sa Pampanga.
pass will be sent to a boarding school in Switzerland. Malinis ang lahat, agad. Sagot ni Teodoro bago humigop ng alak. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang mandaragit na nanonood sa kanyang biktima. Inakala nila na ang kabaong na nasa kabilang silid ay naglalaman ng aking katapusan. Hindi nila alam ang kabaong na yon ay ang siyang magiging mitya ng kanilang sariling libing. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang isang kandilang puti na galing sa stock ng aking punerarya. Sinindihan ko ito at dinala sa tapat ng aming wedding photo na nakasabit pa rin sa pader ng laboratorio bilang bahagi ng aking lumang buhay. Teodoro, itinayo ko ang pahingalay para bigyan ng kapayapaan ang mga pumanaw. Bulong ko sa hangin ng aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng apoy ng kandila. Ngunit para sa iyo sisiguraduhin kong walang kapayapaang naghihintay. Ang bawat sentimong kinuha mo babawiin ko ng may interes na dugo at kahihiyan. Inilapit ko ang dulo ng litrato sa apoy. Pinanood ko ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa aming mga nakangiting mukha hanggang sa maging abo ang bawat alaala ng 8 taon ng aking katangahan. Sa bawat pagputok ng nasusunog na papel, nararamdaman ko ang paglaya ng aking kaluluwa mula sa tanikala ng pag-ibig na naging lason. Aris, kailangan ko ang listahan ng mga utang ni Teodoro sa kasino. Ngayon din, ang sabi ko ng hindi lumilingon. At tawagan mo si Aling Badang. Sabihin mo sa kanya ang order niyang karne para sa piyesta ay kailangan ng ihanda. Si Aling Badang, ang pinagkakatiwalaang vendor ng street food sa labas ng aming gusali, ay may hawak ng pinakamahalagang impormasyon sa buong bayan. Sa mundong ito ng mga elite, ang mga taong hindi napapansin ang siyang pinakamatalim na sandata. Habang inihahanda ko ang aking susunod na hakbang, ang tunog ng isang susi na pinipikit sa trangka ng pinto ng laboratorio ay umalingaw-ngaw. Nanigas si Aris. Maging ako ay napahawak sa gilid ng mesa. Walang sino man ang dapat na may susi sa silid na ito, maliban sa akin at kay Aris. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang guhit ng liwanag mula sa koridor. Isang anino ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling terno ang pumasok. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa semento ay tila isang metronomo ng katarungan. Nang makilala ko ang mukha ng babae, naramdaman ko ang biglaang pagtaas ng presyon ng aking dugo. Attorney Marcela ay ang bulong ko. Ang babaeng itinuturing na pinakamatalim na abogado sa Pampanga at ang taong huling inaasahan kong makikita sa oras na ito ay nakatayo sa harap ko. May hawak siyang isang asul na folder at isang misteryosong ngiti na tila nagsasabing matagal na niyang alam ang aking lihim. Inasahan ko na ang iyong paggising, Vera. Sabi ni Marcela, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ngunit bago mo simulan ang iyong paghihiganti, kailangan mong malaman kung sino talaga ang taong nagbayad sa akin para siguruhing hindi ka makakalabas ng ospital ng buhay. Napatigil ang aking mundo. Isang bagong laso ng muling kumalat sa aking kaisipan. Hindi lang pala si Teodoro at Isabela ang kalaban. May mas malaking anino na nakatago sa likod ng tabing. Tumingin ako sa bintana sa madilim na sementeryo sa labas. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang bagyong aking binuo ay handa na para sa kanyang unang paghampas. Ang boses ni Attorney Marcela ay tila isang malamig na hanging humahalik sa aking batok. Tinitigan ko ang asul na folder na hawak niya. Ang selyo nito ay tila isang sumpa na nagbubukas ng pinto ng impyerno. Sa loob ng lihim na laboratorio, ang amoy ng chemical ay naging mas matapang kasing tapang ng katotohanang ibinato sa akin ng abogadang ito. Ang biyenan mo, Vera, ang simula ni Marcela habang binubuksan ang folder. Si Doña Milagros ang nagdeposito ng 5 milyong piso sa aking account. Ang utos ay simple: siguraduhin na ang anumang will o legal na dokumentong maiiwan mo ay mabubura o mapapalitan sa pabor ni Teodoro. Inakala nilang sapat na ang aking ambisyon para maging kasabot sa iyong pagpanaw. Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Doña Milagros, ang babaeng itinuring ko na ikalawang ina, ang babaeng binilhan ko ng mansyon at pinadalhan ng allowance sa loob ng 8 taon. Hindi lang pala si Teodoro ang ahas. Ang buong pamilyang pinakain ko ay mga linta na naghihintay lamang na maubos ang aking dugo. At bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Marcela? Tanong ko ng may malamig na ngiti. Hindi ba dapat ay tinatapos mo na ang trabaho mo para makuha ang iyong komisyon?
Dahil mas gusto ko ang 30% ng Pahingalay Memorial kaysa sa 5 milyong piso ni Milagros, direktang sagot niya. Professional to professional, Vera. Alam kong hindi ka basta-basta susuko. Mas matalino na maging kakampi mo kaysa maging abo sa oras na sunugin mo na ang kanilang mundo. Logic. Iyan ang wikang naiintindihan ko. Hindi ako naniwala sa kanyang malasakit, ngunit naniwala ako sa kanyang kasakiman. Ang kasakiman ay mas madaling pagkatiwalaan kaysa sa katapatan. Deal, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Pero bago ang lahat, kailangan kong makita kung ano ang ginagawa nila sa aking burol. Ikinabit ni Dr. Aris ang audio feed mula sa chapel ng Pahingalay Memorial sa aking mga headphone. Ang boses na pumuno sa aking pandinig ay ang iyak ni Paz, ang aking munting anghel, ang tanging buhay na bahagi ng aking puso. Mama, gising na po. Please don't leave me, ang hikbi ni Paz, na sinundan ng tunog ng marahas na paghila sa kanyang braso. Tumigil ka na sa pag-iingay, bata ka. Ang matinis na boses ni Doña Milagros ang sumunod. Wala nang pakialam ang nanay mo sa iyo. Nagpakamatay siya dahil nalaman niyang isa kang malaking pasanin. Simula ngayon ang buhay mo ay pagmamay-ari na ng tatay mo. Magpasalamat ka at hindi ka namin itinatapon sa kalsada. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw, gusto kong umakyat sa chapel at sakalin ang matandang iyan gamit ang sarili niyang mga perlas. Ngunit ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahang huminga ng malalim. Ang UCC ay lason sa luhika. Kailangan kong manatiling manhid para magtagumpay. Tumingin ako sa monitor ng CCTV. Sa gitna ng chapel sa tapat ng aking puting kabaong, nakita ko si Isabela. Hindi na siya naka-uniforme ng nurse. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na dress, ang dress na binili ko para sa aking anibersaryo. At sa kanyang leg kumikinang ang aking emerald necklace. Teodoro, kailangan na nating pirmahan ang insurance papers bukas. Bulong ni Isabela habang hinahaplos ang braso ng aking asawa sa harap mismo ng aking bangkay. Masyadong maraming nagtatanong sa ospital. Kailangan na nating mawala ang katawan ni Vera bago pa mag-isip ang mga kamag-anak niya. Huwag kang magmadalihon. Sagot ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Bukas ng umaga tapos na ang lahat. Cremation at 9 a.m. After that, we go to Manila to celebrate. Ngumiti ako sa dilim ng laboratorio. Cremation, masyado silang nagmamadali. Aris, tawag ko sa aking tapat na kaibigan. Nandyan pa ba ang paboritong baraha ni Teodoro sa drawer ng aking mesa? Oo, Vera, bakit? Kumuha ka ng isang baraha, ang Ace of Spades. Buhusan mo ito ng konting dugo mula sa aking IV line at iwanan mo ito sa loob ng suit ni Teodoro habang nagpapalit siya para sa huling misa mamaya. Utos ko, ang boses ko ay kasing patag ng sahig. Gusto kong bigyan ng asawa ko ng isang munting regalo mula sa kabilang buhay. Makalipas ang 1 oras, pinanood ko sa screen ang pagpasok ni Teodoro sa comfort room para mag-ayos. Nang dukutin niya ang kanyang panyo sa bulsa, nalaglag ang Ace of Spades na may bahid ng tuyong dugo. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pinupulot ang baraha ay tila isang masarap na musika sa aking pandinig. Ang takot ay nagsisimula ng bumitak sa kanyang maskara. Ngunit ang hindi niya alam, ang baraha ay pabalat bunga pa lamang. Kinuha ko ang aking cellphone, ang numerong idineklara na nilang inactive, at nag-type ng isang mensahe. Isabela, maganda ang suot mong alahas. Pero alam nating dalawa na ang kwintas na iyan ay sumusumpa sa sinumang magnanakaw nito. Kita tayo sa panaginip mo. Pinindot ko ang send at sabay na tumunog ang mga phone ni na Teodoro at Isabela sa gitna ng matahimik na chapel. Ang kanilang sabay na paglingon sa paligid nang may takot sa kanilang mga mata, ang unang slap face na ibinigay ko sa kanila. Vera, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Marcela habang pinagmamasdan ang aking malamig na reaction. Ibubuhos natin ang gasolina, Marcela. Sagot ko habang nakatitig sa monitor. Dahil bukas hindi ang katawan ko ang magiging abo, ang kanilang mga kasinungalingan ang siyang tutupukin ng katarungang ako mismo ang nagsindi. Ang gabi ay mahaba pa at sa bawat segundo nararamdaman ko ang paglapit ng huling sandali ng kanilang hiram na kaligayahan. Ang Reyna ay hindi lang gising. Ang Reyna ay nagsisimula na ring maningil. Ang bawat hikbi ni Paz na naririnig ko sa monitor ay tila mga patak ng asido sa aking puso. Sa screen nakita ko kung paano kaladkarin ni Teodoro ang aming anak patungo sa madilim
at maalikabok na attic ng mansyon. Ang attic na ito ay dati naming taguan tuwing naglalaro kami, ngunit ngayon, ginawa itong kulungan ng lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Diyan ka lang! Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang sigaw ni Teodoro bago marahas na isara ang pinto. Ang tunog ng mabigat na trangka na pinipikit mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Huwag mong subukang magsumbong sa mga pulis tungkol sa nakita mo sa ospital, kundi tinitiyak kung susunod ka sa nanay mo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang nakatitig sa monitor. Gusto kong wasakin ang screen. Gusto kong lumabas sa laboratorio at ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang isang inang inagawan ng katarungan. Ngunit huminga ako ng malalim pilit na ibinabalik ang malamig na luhika sa aking sistema. Ang pagpapadala sa galit ay nangangahulugan ng pagkatalo. Attorney Marcela, asikasuhin mo ang mga empleyado sa ibaba. Ang utos ko habang mabilis na nag-aayos ng aking itim na hoodie. I-leak mo ang audit file sa email ng Union ng mga manggagawa. Ipakita mo sa kanila na ang pondo para sa kanilang mga benepisyo ay winaldas ni Teodoro sa kasino noong nakaraang buwan. Saan ka pupunta, Vera? Tanong ni Marcela habang abala sa kanyang laptop. Pupunta ako sa anak ko, sagot ko nang hindi lumilingon. Ginamit ko ang lihim na lagusan sa likod ng malaking cabinet ng mga chemical, isang bahagi ng disenyo ng Pahingalay Memorial, na tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang ko sa madilim at makipot na daanan ay puno ng pag-iingat. Ang tunog ng aking marahang paghinga ay ang tanging boses sa loob ng pader. Nang marating ko ang likuran ng pader ng attic, dahan-dahan kong itinulak ang isang maliit na panel. Nakita ko si Paz na nakaluklok sa sulok na kayakap sa kanyang mga tuhod at tahimik na humihikbi. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Hindi ako pwedeng magpakita. Hindi pa ngayon. Ang makita ako sa ganitong kalagayan ay baka mas lalong magdulot ng trauma sa kanya o baka hindi niya sinasadyang maipagsabi ang aking kinalalagyan. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sopas at isang bote ng tubig. Inilapag ko ito sa sahig malapit sa kanya kasama ang isang maliit na piraso ng papel na itinupi ko sa hugis ng isang butterfly, ang aming sikretong senyas. Mama, gang! Ang mahinang bulong ni Paz nang marinig ang kaluskos ng panel na nagsasara. Lumingon siya at nakita ang pagkain at ang butterfly na papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng pag-asa sa kanyang mukha. Alam kong hindi mo ako iiwan. Mabilis akong bumalik sa laboratorio, ang aking puso ay tila binibiyak sa sakit, ngunit ang aking kaisipan ay mas lalong tumalas. Sa monitor nakita ko ang pagpasok ni Clarita sa opisina ni Teodoro. Si Clarita, ang pinsan kong itinuring kong kanang kamay, ay ngayon ay abala sa pag-abot ng isang flash drive sa aking asawa. Nandito na ang lahat ng security codes ng kumpanya Teodoro. Sabi ni Clarita, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Pero siguraduhin mo ang usapan natin. Kapag nakuha mo na ang control sa board, ibibigay mo sa akin ang posisyon ni Vera bilang CEO. Huwag kang mag-alala, Clarita. You're more useful than that depressed wife of mine. Sagot ni Teodoro habang tinatawanan ng kanyang sariling kataksilan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Clarita, akala mo ba ay hindi ko napansin ang pagbabago sa iyong mga mata tuwing tinitingnan mo ang aking swivel chair? Inihanda ko na ang bitag para sa iyo bago pa man ako pumasok sa ospital. Pinindot ko ang enter sa aking sariling computer. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng screen sa loob ng Pahingalay Memorial, mga monitor sa lobby sa opisina, at maging sa mga cellphone ng mga empleyado, ay naglabas ng isang notification. Ang lihim na audit trail na nagpapakita ng sabuatan ni Teodoro at Clarita sa paglipat ng pondo ay naging bukambibig ng lahat. Naririnig ko ang gulo sa ibaba. Ang mga empleyado ay nagsisimulang magreklamo. Ang mga bulungan ay naging hiyaw ng galit. Ang microtension na aking itinanim ay nagsisimula ng bumunga. Anong nangyayari ang bulyaw ni Teodoro habang pilit na pinapatay ang kanyang computer, ngunit huli na. Ang virus na itinanim ko ay hindi titigil hanggat hindi nadudurog ang bawat file ng kanyang mga kasinungalingan. Mabilis na tumakbo si Teodoro pabalik sa attic. Marahil ay kailangan niya ng isang bagay para pakalmahin ang kanyang sarili, o baka naman ay gusto niyang muling manakot.
Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Paz na mahimbing nang natutulog pagkatapos kumain. Ngunit ang kanyang paningin ay naituon sa maliit na origami na butterfly na hawak ni Paz sa kanyang kamay. Nakita ko ang matinding pamumutla ni Teodoro sa screen ng CCTV. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng purong takot. Alam niya ang butterfly na iyon. Alam niya na tanging si Vera lamang ang gumagawa niyon para sa anak nila. Dahan-dahang lumapit si Teodoro sa kama ni Paz at hinablot ang papel. Hindi maaari. Patay ka na, Vera, patay ka na. Ang hiyaw niya sa gitna ng silid, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tumingin ako kay Marcela. Nagsisimula na silang mabuwal, Marcela. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang kabaong na makakapagligtas sa kanila mula sa katotohanan. Ang gabi ay mas lalong naging madilim, ngunit ang aking paningin ay kasing linaw na ng kristal. Ang bawat hakbang nila ay bahagi na ng aking plano. At sa dulo ng kalsadang ito, isang malaking pagsabog ng katarungan ang naghihintay. Ang hamog ng madaling araw sa labas ng Pahingalay Memorial ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa mga lihim ng bawat taong narito. Nakatayo ako sa anino ng malaking puno ng akasya, sa likurang bahagi ng gusali suot ang aking disguise. Naririnig ko ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento, habang dahan-dahang lumalapit ang isang matandang babaeng may bitbit na basket ng mga mainit na pandesal. Si Aling Badang, ang tanging tao sa Plaridel na nakakakita ng lahat dahil ang kanyang pwesto ay nasa tapat mismo ng main entrance ng ospital at ng aming punerarya. Ma'am Vera, sigurado ba kayo yan? Ang bulong ni Badang, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Akala ng lahat ay wala na kayo. Buhay ako, Badang, at kailangan ko ang nakita mo. Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing patag ng hangin ng madaling araw. Nakita ko siya, ma'am. Noong gabing itinakbo kayo sa ICU si Isabela, pumasok siya sa likod ng botika at may itinapong mga maliliit na bote ng gamot sa basurahan ng medical waste. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis habang palingon-lingon. Kinuha ko ang isa, ma'am. Akala ko ay mahalagang gamot, pero nang basahin ko ang label, hindi ito para sa puso. Iyon ay isang malakas na sedative na ipinagbabawal sa mga pasyenteng may mahinang baga. Naramdaman ko ang pagigting ng aking panga. Ang ebidensya ay nasa kamay ko na. Hindi lamang nila ako ninakawan. Sadyang pinatay nila ang aking kakayahang huminga. Salamat, Badang. Manatili kang tahimik. May lugar na naghihintay sa iyo sa loob ng kumpanya kapag natapos na ang unos na ito. Ang huling sabi ko bago mabilis na naglakad patungo sa basement entrance. Habang paakyat ako sa pamamagitan ng service elevator, narinig ko ang boses ni Doña Milagros sa intercom system ng chapel. Sinasadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng mga bisitang maagang dumating para sa huling lamay. Kahit kailan ay naging mahina ang loob ni Vera. Ang sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Masyadong ambisyosa pero hindi kayang dalhin ang bigat ng pamilya. Kaya siguro nagawa niyang kitlin ang sarili niyang buhay. Kawawang Teodoro, siya ang nagmana ng lahat ng dumi at gulo na iniwan ng asawa niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ambisyosa ako ang bumuhay sa pamilyang iyon, habang ang anak niya ay nalulunod sa utang sa kasino. Nakita ko si Clarita na naglalakad mag-isa sa madilim na pasilyo patungo sa vault room. Ito na ang pagkakataon. Pinatay ko ang ilaw sa koridor gamit ang aking master switch. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Clarita nang maramdaman niyang may tao sa likuran niya. Teodoro, ikaw ba yan, kin? Ang tanong ni Clarita, ang boses niya ay pumiyok sa takot. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko ipinakita ang aking mukha, ngunit bumulong ako sa kanyang tainga nang napakalapit sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Ang mga security codes na ibinigay mo, Clarita, iyon ang magiging susi ng iyong selda, ang bulong ko. Maging saksi ka sa krimen ni Teodoro o maging bangkay na kasama niya sa hantungan. Pumili ka bago sumikat ang araw. Narinig ko ang pagbagsak ni Clarita sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa tindi ng panginginig. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo habang mabilis akong naglaho sa mga anino. Ang pagtataksil ay may presyo at sisiguraduhin kong babayaran niya ito ng may interest. Bumalik ako sa monitoring room ni Dr. Aris. Ang screen ay nagpapakita ng opisina ni Teodoro. Nakita ko siyang pabalik-balik sa paglalakad
Hawak ang origami na butterfly na nakuha niya sa silid ni Paz. Ang kanyang pawis ay gumagapang sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paranoia. Hindi maaari. Paanong mapupunta ito roon? Ang bulyaw ni Teodoro sa sarili. Patay na siya, nakita ko siyang itinago sa body bag. Biglang pumasok si Isabela sa opisina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. Teodoro, ang mga account biguan. Bigla itong nalock. May gumagamit ng master override ni Vera mula sa loob ng building na ito. Naramdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat hakbang ko ay tila isang surgical strike sa kanilang sistema. Cremate her, ngayon din. Ang hiyaw ni Teodoro, ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa mesa ay umalingaw-ngaw sa speaker. Itawag mo ang mga tauhan sa ibaba. Ayaw ko nang makita ang katawan na yan. Sunugin niyo ang lahat bago pa magising ang mga tao sa Pampanga. Pero Teodoro, 9:00 pa ang schedule, ang kontra ni Isabela. Wala akong pakialam, gawin niyo ngayon na, sigaw ni Teodoro habang marahas na itinutulak ang mga gamit sa mesa. Tumingin ako kay Dr. Aris. Ang panginginig sa kanyang mga mata ay nakita ko. Vera, kailangan nating kumilos. Kapag naipasok ang kabaong sa incinerator, wala na tayong magagawa. Tumingin ako sa timer ng system. 5 minuto na lamang bago magsimula ang automatic protocol ng cremation unit. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipagsabayan sa takbo ng oras. Hayaan mo siyang subukan, Aris. Ang sabi ko habang ang aking mga daliri ay mabilis na humahawak sa keyboard. Dahil kapag binuksan niya ang pinto ng incinerator na iyon, hindi ang katawan ko ang makikita niya. Makikita niya ang katapusan ng kanyang imperyo. Ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga tauhan ni Teodoro patungo sa storage room ay narinig ko na. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang Phoenix ay handa ng masunog, ngunit sa pagkakataong ito ako ang magdidikta kung sino ang magiging abo. Ang bawat tibok ng digital timer sa dingding ng laboratorio ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa aking kaisipan. 3 minuto na lamang bago simula ng automatic protocol ng incinerator sa silong. Sa monitor nakikita ko ang mga tauhan ni Teodoro na itinutulak ang aking puting kabaong patungo sa dambana ng apoy. Ang usok mula sa chimney ng punerarya ay nagsisimula ng bumuga, tila isang itim na bandila ng kataksilan sa gitna ng madaling araw. Vera, kailangan mo nang lumabas dyan. Isang pito ko lang sa mga pulis sa labas, matitigil ang cremation na yan. Ang sabi ni Attorney Marcela habang nakasandal sa malamig na pader, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na fluorescent light. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay pinag-aralan ko. Bakit mo ako tinutulungan, Marcela? Sa mundong ito, walang abogada ang gumagawa ng ganitong klaseng milagro nang walang hinihinging kapalit. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang folder sa ibabaw ng metal table. Matalino ka nga, Vera, gaya ng sabi ng tatay ko. Alam mo, ang biyenan mong lalaki, ang yumaong asawa ni Doña Milagros, ay hindi naging tapat. Ako ang bunga ng kanyang pagkakamali sa labas. Ako ang anak na pilit nilang itinago at pinagkaitan ng pangalan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking hininga. Ang mist of distrust ay mas lalong kumapal. Si Marcela ay hindi lamang isang abogada. Siya ay isang Villacorta na naghahanap ng kanyang bahagi sa imperyong itinayo ko. Gusto mo ang Pahingalay Memorial? Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing patag ng sahig. Hindi mo kailangan ng katarungan para sa akin. Kailangan mo ng 30% ng kumpanya para makuha ang respeto na ipinagkait sa iyo ng mga Guzman. Iyon ang lohika ng negosyo, Vera. Hindi kita binabayaran para maging pamilya, binabayaran mo ako para maging asintado. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Kailangan kita para pabagsakin sina Teodoro at Milagros. Kapag nabulok sila sa kulungan, ang share nila ay mapupunta sa akin bilang legal na tagapagmana. Isang patas na palitan para sa kalayaan mo at ni Paz. Narinig ko ang tunog ng mabigat na bakal na bumubukas sa kabilang silid. Ang cremation chamber ay handa na. Sa monitor nakita ko si Teodoro na nanginginig ang kamay habang hawak ang ignition switch. Sa tabi niya si Isabela ay nakatitig sa kabaong ng may halong takot at pananabik. Hayaan mo silang ituloy ang cremation, Marcela. Ang utos ko na nagpatigil sa abogada. Ano, mabubura ang lahat ng ebidensya ng lason sa katawan mo? Ang gulat na reaksyon ni Marcela. Ang katawan na nasa loob ng kabaong na iyan
ay hindi akin ang malamig kong paliwanag habang itinaturo ang isa pang monitor. Kaninang madaling araw pinalitan ni Dr. Aris ang laman ng kabaong ng mga sako ng basura at mga lumang dokumento ng utang ni Teodoro. Ang kailangan ko ngayon ay hindi ang katawan ko. Ang kailangan ko ay ang makuha nila ang aking lihim. Ipinakalat ko na ang tsismis sa pamamagitan ni Aling Badang ang susi ng aking lihim na vault at ang orihinal na testamento ay inilibing ko kasama ng aking katawan. Alam kong hindi matitiis ni Teodoro ang kasakiman niya. Bago pa man dumating ang apoy, tinitiyak kong bubuksan nila ang kabaong na iyan para hanapin ang kayamanang akala nila ay hawak ko pa rin. Tuso ka, Vera. Masyadong tuso ang bulong ni Marcela ngunit napansin ko ang mabilis na pagsulyap niya sa kanyang cellphone. Isang notification ang pumasok. Nang lumabas si Marcela sa silid upang sumagot ng tawag, mabilis kong kinuha ang control tablet ng security system. Tiningnan ko ang GPS ng kanyang sasakyan. Isang pulang tuldok ang lumitaw sa screen, nagpapakita na ang sasakyan ni Marcela ay madalas humihinto sa isang madilim na parking lot malapit sa casino kung saan madalas magsugal si Teodoro. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang aking kakampi ay nakikipaglaro sa apoy. Muli kong tiningnan ang CCTV sa parking lot ng punerarya. Nakita ko ang anino ni Marcela na dahan-dahang lumalapit sa sasakyan ni Teodoro. Ang tunog ng kanilang mahinang pag-uusap ay hindi naririnig, ngunit ang pag-abot ni Teodoro ng isang makapal na sobre kay Marcela ay kitang-kita sa malinaw na lens ng camera. Naramdaman ko ang matinding yusche. Ang taong akala ko ay magliligtas sa akin ay ang siya palang dahan-dahang humihigpit ng lubid sa aking leeg. Aris, ang tawag ko sa aking tapat na kaibigan sa pamamagitan ng earpiece. Ihanda mo ang recording ng parking lot at siguraduhin mong ang incinerator ay hindi mamamatay. Dahil sa gabing ito, may mga aninong kailangang tuluyang maglaho sa liwanag ng katotohanan. Bumalik si Marcela sa laboratorio, ang kanyang mukha ay muling naging maskara ng profesionalismo. Vera, handa na ang lahat. Sa oras na buksan nila ang kabaong sa harap ng mga saksi, doon tayo lalabas. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking kaisipan ay nagsisimula ng bumuo ng bagong balangkas. Oo, Marcela, lalabas tayo. Pero siguraduhin mong handa ka ring humarap sa sarili mong libing. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng takip ng kabaong sa kabilang silid ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Narinig ko ang hiyaw ng gulat ni Teodoro at ang matinis na tili ni Isabela. Ang bitag sa loob ng kabaong ay nagbukas na, ngunit sa likod ng aking likuran, naramdaman ko ang malamig na dulo ng isang matulis na bagay na tumama sa aking tagiliran. Patawad, Vera, ang malamig na bulong ni Marcela sa aking tainga. Pero mas malaki ang inialok ni Teodoro para sa katahimikan mo kaysa sa inialok mo para sa ganti mo. Ang kuryosidad ay napalitan ng panganib sa isang iglap. Ang reyna ay napapaligiran na ng mga ahas at ang apoy sa silong ay nagsisimula ng umakyat sa itaas. Ang talim ng bakal na nakadiin sa aking tagiliran ay tila isang malamig na paalala na sa mundong ito ang katapatan ay isang luho na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatitig sa monitor, pinapanood ang bawat pawis na gumagapang sa mukha ni Teodoro habang marahas niyang binubuksan ang takip ng aking kabaong sa kabilang silid. Masyado kang naging kampante, Vera. Ang bulong ni Attorney Marcela, ang kanyang hininga ay amoy kape at kataksilan. Inisip mo bang sapat na ang 30% ng kumpanya mo para talunin ang cash na inialok ni Teodoro? Ang pera sa kamay ay mas masarap kaysa sa pangako sa papel. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi ako nanginginig. Sa katunayan, nararamdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline na tila ba ito ang pinaka-inaabangan kong operasyon. Inisip mo ba, Marcela, na hindi ko napansin ang bawat sulyap mo sa iyong relo kanina? Ang boses ko ay kasing patag ng sahig ng morgue. Ang pagpunta mo sa parking lot, ang pag-abot sa iyo ng sobre. Lahat ng iyon ay bahagi ng aking plano. Inasahan ko ang iyong pagtalikod dahil ang taong binuo ng galit ay laging madaling bulag ng kasakiman. Nanliit ang mga mata ni Marcela. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at pinindot ang play sa tablet na hawak ko. Sa screen lumitaw ang malinaw na video ng kanilang pag-uusap ni Teodoro sa parking lot, kasama ang malinaw na audio ng kanyang paghingi ng dagdag na 10 milyon para sa aking ulo. Ang bidyong iyan ay naka-upload na sa cloud server
ng Integrated Bar of the Philippines. Ang sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Isang maling galaw ng kamay mo, Marcela, at hindi lang ang 30% ang mawawala sa iyo. Mawawalan ka ng lisensya ng pangalan at ng laya. Ngayon itanong mo sa sarili mo, sapat ba ang barya ni Teodoro para sa habang buhay na pagkakakulong? Naramdaman ko ang marahang pagbaba ng patalim mula sa aking tagiliran. Ang panginginig ng kamay ni Marcela ay narinig ko sa pamamagitan ng marahang pagtama ng bakal sa aking suot na jacket. Ang kanyang maskara ng katapangan ay tuluyan ng nagmantsa ng takot. Gusto mo ng digmaan, Marcela, ibibigay ko sa iyo ang bulyaw ko ng mahina. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin mong ang bawat dokumentong hawak mo ay magsisilbing pako sa kabaong ni Teodoro. Bumalik ka sa tabi ko o mabulok ka kasama nila. Bago pa siya makasagot, ang tunog ng isang marahas na pagsabog ng galit ay umaling-aungaw mula sa audio feed ng chapel. Basura, bakit puro basura ang laman nito? Ang hiyaw ni Teodoro. Sa monitor nakita ko ang eksenang nagpagaan sa aking dibdib. Ang kabaong na akala nila ay naglalaman ng aking katawan at ng susi sa aking lihim na vault ay bumulaga sa kanila. Hindi ginto, hindi diamante, at hindi ang aking bangkay ang nakita nila. Ang kabaong ay puno ng mga sako ng bulok na dokumento, ang mga orihinal na resibo ng mga utang ni Teodoro sa casino, ang mga peking invoices na ginawa ni Clarita, at ang mga litrato ni na Teodoro at Isabela na naghahalikan sa loob ng aking sariling opisina. Teodoro, anong ibig sabihin nito? Ang matinis na tili ni Isabela, ang kanyang mukha, ay punong-puno ng pagkataranta habang hinahalungkat ang mga papel. Sabi mo ay narito ang lahat. Paanong nangyaring ang mga utang mo ang narito? Pinaglalaruan tayo ng babaeng iyan kahit patay na siya, ang bulyaw ni Teodoro, habang marahas na itinataas ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paranoia. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang maliit na figura ang lumitaw sa gilid ng monitor. Si Paz. Hawak niya ang kanyang maliit na recorder, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit puno rin ng determinasyon. Nakatago siya sa likod ng malaking kortina. Sinusubukang i-record ang bawat pag-amin ng dalawang ahas. Nahuli ko kayo, ang mahinang bulong ni Paz na narinig ko sa earpiece. Naramdaman ko ang biglaang paghinto ng tibok ng aking puso. Nang makita ko ang anino ni Doña Milagros, na dahan-dahang lumalapit sa likuran ng aking anak. Ang matanda ay may hawak na isang mabigat na tungkod na gawa sa bakal. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong handang kumitil ng buhay para sa kanyang yaman. Marcela, dalian mo ang anak ko, ang sigaw ko habang mabilis na tumatakbo patungo sa lihim na pintuan ng laboratorio. Hindi ko na inisip ang panganib sa aking sarili. Ang bawat hakbang ko sa madilim na lagusan ay tila pakikipag-unahan sa mismong kamatayan. Ang tunog ng aking marahas na paghinga ay umalingaw-ngaw sa makipot na daanan. Sa kabilang panig sa loob ng chapel, narinig ko ang marahas na tunog ng pagbagsak ng isang upuan na sinundan ng isang matinis at puno ng takot na hiyaw ni Paz. Sumama ka na sa nanay mo, bata ka. Ang boses ni Teodoro na ngayon ay nasa tabi na ni Doña Milagros. Hinding-hindi mo masisira ang plano namin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang nagniningas na puot na handang tumupok sa buong Pampanga. Ang Reyna ay hindi na nagtatago. Ang Reyna ay narito na para sa kanyang huling paghatol. Bitawan niyo ang anak ko, ang bulyaw ko, habang marahas kong itinulak ang pader ng chapel mula sa mga anino. Ang liwanag ng mga kandila sa paligid ng kabaong ay nagmitsa sa aking muling paglitaw. Sa gitna ng usok ng dumi at ng kanilang mga kasinungalingan, nakatayo ako, isang bangkay na bumangon para kunin ang bawat hibla ng buhay na ninakaw nila. Teodoro, Isabela Milagros, handa na ba kayong harapin ang inyong sariling impyerno? Ang liwanag ng mga puting kandila ay sumayaw sa aking puting bestida na nagmumukha akong isang ligaw na kaluluwang nagbalik mula sa kabilang buhay. Ang katahimikan sa loob ng chapel ng Pahingalay Memorial ay naging nakabibingi, tila ba maging ang hangin ay natatakot na gumalaw. Nakatayo ako sa gitna ng usok mula sa kabaong na puno ng ebidensya, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa nangangatal na mga mata ni Teodoro. Vevera kip Ang pautal-utal na bulong ni Teodoro, ang kanyang mukha, ay nawalan ng kulay, tila siya ang tunay na bangkay sa silid na ito. Ang bakal na hawak niya
ay marahas na nahulog sa sahig na lumikha ng isang mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kapilya. Mamanyang hiyaw ni Paz. Sa isang mabilis na galaw kumawala ang aking anak mula sa pagkakahawak ni Doña Milagros at tumakbo patungo sa akin. Niyakap ko siya nang mahigpit na ramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Pikit ka lang anak, ang mahinang bulong ko sa kanyang tainga sapat na para siya lang ang makarinig. Pagdilat mo malinis na ang mundo natin. Hinarap ko ang aking mga kaaway. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanila ay tila isang hatol ng kamatayan. Si Isabela ay napaluhod sa tabi ng kabaong, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pilit na umaatras. Si Doña Milagros naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang nanginginig na mga tuhod ay hindi maitago ng kanyang mamahaling bestida. Hindi ka maaaring mabuhay, nakita kita. Nakita kitang itinakbo sa morgue. Ang bulyaw ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Ang akala nyo ay lason ang itinurok nyo sa akin, Teodoro. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa sementeryo. Ngunit ang itinurok ni Isabela ay ang siyang naging lunas sa aking pagkabulag. Pinatay nyo ang asawang tapat at martir, at sa gabing ito ang muling bumangon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng sa inyo. Biglang lumitaw si Clarita mula sa gilid ng altar, hawak ang kanyang cellphone na nanginginig. Nakita niya ang aking matalim na tingin. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ito na ang oras para sa kanyang huling pagpili. Clarita, ang recording niya. Ang utos ko nang hindi inaalis ang tingin kay Teodoro. Vera, patawad. Pilit lang nila ako ang hikbi ni Clarita bago niya pinindot ang play sa kanyang device. Ang boses ni Teodoro na umaamin sa paglason sa akin at ang plano niyang itapon si Paz sa mental institution ay umalingaw-ngaw sa buong speaker system ng chapel. Hayop ka, Clarita. Ang sigaw ni Doña Milagros habang sinusubukang sugurin ang pinsan ko, ngunit mabilis na humarang si Attorney Marcela na kararating lang kasama ang mga tauhan ng security. Tapos na ang laro, Teodoro. Ang sabi ni Marcela, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Ang bawat salita mo ay naitatala na ng mga autoridad sa labas. Naramdaman ko ang isang matinding liyab ng UCC na dahan-dahang napapalitan ng tagumpay. Tumingin si Teodoro sa paligid, nakita niya ang mga sako ng dokumento, sa loob ng kabaong ang kanyang mga utang, ang mga peking pirma, ang bawat dumi ng kanyang pagkatao, na ngayon ay lantad na sa mundo. Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teodoro. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang kanyang kaisipan ay tuluyan ng bumigay sa kadiliman. Mabilis niyang kinuha ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at isang bote ng alcohol na ginagamit sa punerarya. Kung hindi ako magkakaroon ng pahingalay, walang sino man ang magmamay-ari nito, ang hiyaw ni Teodoro habang marahas na ibinubuhos ang likido sa paligid ng kabaong at sa mga dokumento. Isang mabilis na pagpitik ng lighter ang ginawa niya. Ang dilaw na apoy ay biglang sumiklab, dahan-dahang lumalamon sa mga papel na siyang huling alas namin. Ang usok ay mabilis na kumalat na nagdulot ng pagkataranta sa mga empleyadong nasa labas. Teodoro, itigil mo iyan, sigaw ni Isabela, ngunit huli na. Ang apoy ay nagsisimula ng gumapang patungo sa mga kortina ng chapel. Tinitigan ko ang apoy. Hindi ako natakot. Ang aking kaisipan ay nanatiling matalas, kasing talas ng bawat planong binuo ko sa loob ng lihim na laboratorio. Marcela, ilabas mo si Paz at ang mga tao. Ang utos ko habang nananatili akong nakatayo sa harap ng naglalagablab na kabaong. Vera, anong gagawin mo? Masusunog ang lahat ng ebidensya, ang sigaw ni Marcela. Ngumiti ako ng napakanipis. Isang ngiting nagsasabing binuo ko ang pahingalay, hindi para basta-basta lamang maging abo. Ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa papel. Ito ay nakatanim na sa bawat hibla ng gusaling ito. Hayaan mo siyang maglaro sa apoy, Marcela. Ang huling sabi ko bago ko pinindot ang maliit na switch sa aking bulsa. Ang tunog ng pag-trigger ng manual fire suppression system ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi tubig ang lumabas mula sa mga ceiling sprinklers. Isang puting kemikal na ulap ang biglang bumalot sa buong silid na nagdulot ng matinding ubo at kalituhan para kay Teodoro. Sa gitna ng puting usok, ang anino ko ay nanatiling tuwid. Ang kabaong ay maaaring masunog, ngunit ang katotohanan ay hinding-hindi na muling mababaon sa dilim. Teodoro, ni ang bulong ko sa gitna ng kaguluhan. Welcome to your huling lamay. Ang pinto ng chapel ay marahas na bumukas mula sa labas, at ang liwanag mula sa mga headlight ng mga sasakyan ng pulis
ay tumama sa amin. Ang huling yugto ng aking paghihiganti ay kasisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakatakas sa init ng katarungan. Ang puting usok mula sa fire suppression system ay dahan-dahang humuhupa, tila isang belo na unti-unting itinataas upang ilantad ang katotohanan. Sa gitna ng silid na katayo ako nang matuwid ang aking puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw ng chapel na muling bumukas. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naging kasing matatag ng marmol sa sementeryo. Sa aking harapan si Teodoro ay nakaluhod sa sahig humihingal at nanginginig sa takot habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng puting pulbos mula sa kemikal na nagmumukha siyang isang maskara ng kamatayan. Gusto mo ba ng susi, Teodoro? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, malamig, matatag at kasing talas ng isang kidlat. Heto ang susi ng iyong impyerno. Itinaas ko ang aking kamay, hawak ang isang digital tablet. Sa malaking screen na nasa likuran ng altar, biglang lumabas ang mga imahe mula sa lihim na recording ni Clarita. Malinaw na nakita ng lahat ang bawat pag-uusap nila ni Isabela, ang pagmamanipula sa aking mga gamot, at ang pagtawa nila habang iniisip na wala na ako sa mundo. Hindi iyan totoo, sinisiraan niyo lang ako. Ang bulyaw ni Doña Milagros pilit pa ring nagtatago sa likod ng kanyang huwad na dignidad. Ngunit hindi na siya diringgin ng sinuman. Sa kabilang sulok ng kapilya nakita ko si Aling Chona, ang pinakatsismosang kapitbahay sa buong Plaridel. Nakataas ang kanyang cellphone, ang screen ay maliwanag na nagpapakita na siya ay nasa gitna ng isang Facebook Live. Ang libu-libong komento at angry reactions na mabilis na gumagalaw sa screen ay sapat na upang malaman na ang buong Pampanga ay saksi na sa kanilang krimen. Ang hiya na pinakainiingatan ni Milagros ay tuluyan ng naging abo sa harap ng publiko. Dahan-dahan akong lumapit kay Teodoro. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang metronomo ng paparating na paghuhukom. Nang makarating ako sa kanyang tapat, tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Walang luha, walang galit, tanging ang malamig na luhika ng isang babaeng tapos ng magsakripisyo. Ang Pahingalay Memorial ay itinayo ko para sa kapayapaan ng mga kaluluwa. Ang bulong ko, habang dahan-dahang itinatapat ang aking palad sa kanyang pisngi. Pero para sa iyo, sisiguraduhin kong ang bawat sulok ng gusaling ito ay magpapaalala sa iyo ng bawat gabi na nilaro mo ang buhay ko. Isang malakas, malutong at malamig na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teodoro. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa buong chapel na nagdulot ng isang biglaang katahimikan. Hindi ito sampal ng isang asawang nagseselos. Ito ay sampal ng isang reynang binabawi ang kanyang korona. Bumagsak si Teodoro sa sahig, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog. Humarap ako kay Doña Milagros na ngayon ay pilit na tumatakbo patungo sa exit. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong ng napakahina, sapat na para siya lang ang makarinig. Alam ko ang tungkol sa mga peking account na ginamit mo para itago ang pera mula sa tatay ni Teodoro. Ang sabi ko, mula ngayong gabi wala ka ng mansyon, wala ka ng alahas, at wala ka ng anak na maipagmamalaki. Mamamatay kang mag-isa sa dilim, Milagros. Nakita ko ang pagdilat ng mga mata ng matanda bago siya tuluyang himatayin at bumagsak sa mga bisig ng mga security guard. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ni Attorney Marcela na ngayon ay nakasuot na ng kanyang professional na maskara. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Teodoro ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Teodoro Guzman, you are under arrest for attempted murder, falsification of documents, and syndicated estafa, ang sabi ng opisyal. Tumingin ako kay Isabela. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kabaluan. Nang makita niyang wala na siyang takasan, bigla niyang inilabas ang isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa, isang kagamitang pang-medikal na matalas, at nagniningning sa ilalim ng ilaw. Walang makakakuha sa akin ng buhay. Ang matinis na tili ni Isabela. Sa isang biglaang kilos itinutok niya ang patalim sa kanyang sariling leeg habang pilit na humahakbang patungo sa direksyon ni Paz. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang panganib ay tila ayaw pang bumitaw. Ang bawat segundo ay tila isang taon
habang nakatingin ako sa aking anak at sa babaeng wala nang mawawala. Isabela, ibaba mo ang patalim. Ang utos ko, ang aking boses, ay nanatiling kalmado sa kabila ng tensyon. Huwag mong dungisan ang kapilya ko ng iyong maruming dugo. Isang mabilis na galaw ang naganap. Ang tunog ng mabilis na pagyapak ng mga sapatos sa sahig ay sinundan ng isang malakas na hiyaw ng desperasyon. Sa gitna ng puting usok at ng naglalakihang mga anino, ang huling yugto ng aming labanan ay narating na ang rurok nito. Tumingin ako sa paligid sa mga empleyadong nanonood, sa mga pulis at sa aking anak. Ang pahingalay ay muling naging akin. Pero ang presyong kailangang bayaran para sa huling sandali ay tila itinakda na ng tadhana. Ang bawat segundo ng panginginig ng kamay ni Isabela, habang nakatutok ang patalim sa kanyang sariling leeg, ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng orasan ng tadhana. Sa gitna ng chapel, ang katahimikan ay naging kasing lalim ng isang libingan. Nakatayo ako nang matuwid ang aking mga mata, ay nananatiling nakatitig sa kanya nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang yelong nasa puso ko ay hindi na kailanman matutunaw para sa mga taong sadyang pumatay sa aking pagkatao. Gawin mo, Isabela. Ang boses ko ay kalmado kasing patag ng sahig ng aking opisina. Selyuhan mo ang iyong kapalaran sa harap ng lahat. Pero tandaan mo, ang dugong dadanak dyan ay hindi makakapaglinis sa iyong pangalan. Mamamatay kang isang magnanakaw na natakot sa sarili niyang anino. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay tuluyan ng gumuho nang marinig niya ang tunog ng mabilis na pag-iapak ng mga sapatos ng mga pulis na pumapaligid sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ng isang opisyal ang patalim mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay ang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Dalahin niyo na siya, ang utos ko habang tumatalikod ako. Nakita ko si Teodoro na kinakaladkad palabas ng chapel. Ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi at pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na dumadaan sa aking tainga. Tinitigan ko ang kanyang likuran hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman sa labas. Ang asawang minahal ko ay matagal nang namatay sa ICU. Ang lalaking ito ay isang estranghero na lamang na may utang na kailangang bayaran sa batas. Naglakad ako patungo sa aking swivel chair sa loob ng aking opisina. Dahan-dahan akong naupo. Ang pakiramdam ng katad sa aking likuran ay tila isang yakap ng tagumpay. Inalis ko ang aking puting coat at inilapag ito sa mesa. Tumingin ako sa aking reflection sa salamin. Ang Vera na nakikita ko ay hindi na ang babaeng madaling maloko ng matatamis na salita. Ang Vera na narito ngayon ay ang reynang binuo ng sariling hapdi at talino. Mommy, boses ni Paz. Ang aking munting anghel ay nakatayo sa pintuan, hawak ang kanyang paboritong manika. Lumapit ako sa kanya at lumuhod upang maging kapantay ko ang kanyang paningin. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na kamay sa aking pisngi. Tapos na ang gulo, Paz. Ang bulong ko, ang aking boses, ay muling nagkaroon ng lambot na tanging para sa kanya lamang. Mula ngayon, wala nang magtatago sa atin sa dilim. Tayong dalawa na lang at ang mundong ito ay atin na. Hindi mo na po ba ako iiwan? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Kailanman ay hindi kita iniwan, anak. Nagpahinga lang si Mommy para masiguradong walang sinumang makakasakit sa iyo muli. Sagot ko bago ko siya niyakap ng mahigpit. Humarap ako kay Attorney Marcela, na ngayon ay nakasandal sa pinto, tinitingnan ang aming mag-ina. Inabot niya sa akin ang mga pinal na dokumento ng kumpanya. Anong plano mo sa pahingalay, Vera? Tanong niya. Gagawin ko itong isang kooperatiba, ang sabi ko ng may kasiguraduhan. Ibibigay ko ang bahagi ng shares sa mga empleyadong nanatiling tapat sa akin, gaya ni Aling Badang. At ang basement ipasasara ko na iyon. Ang mga lihim ng mga Guzman ay dapat nang mabaon sa limot. Tumingin ako sa bintana sa malawak na sementeryo na ngayon ay naliligalig ng sikat ng araw ng madaling araw. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong sariling buhay at pagpili kung sino ang karapat-dapat na manatili sa iyong tabi. Ang reyna ay nagising na. At sa bawat pagsikat ng araw sa Pampanga, sisiguraduhin kong ang bawat buhay na daraan sa aking mga kamay ay makakahanap ng tunay na kapayapaan, isang kapayapaang kailanman ay hindi na madudungisan ng kataksilan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling bumukas ang kabaong na puno ng mga kasinungalingan.
Ngayon habang nakatayo ako sa harap ng bagong tayong center sa loob ng Pahingalay Memorial, ang tanging naririnig ko ay ang masayang himig ng hangin at ang tawanan ng mga kababaihan. Ang dating silid kung saan inilalagak ang mga pumanaw ay naging Pahingalay Haven, isang trungtamhotro, Chanyong Ngui Funu, Lananyan Cubao Lukzaden. Binuksan ko ang isang liham na kararating lang ngayong umaga. Galing ito sa correctional facility. Vera, patawad, araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo at kay Paz. Sana ay dumating ang araw na muli mo akong matingnan ng walang poot. Itinabi ko ang liham ni Teodoro ng walang anumang emosyon. Napatawad ko na ba siya? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya kundi para sa aking sarili, upang tuluyan ng maputol ang tanikalang nag-uugnay sa akin sa kanyang dumi. Ngunit ang katarungan ay mananatili. Ang kanyang habambuhay na pagkakakulong ay ang nararapat na hantungan ng kanyang kasakiman. Si Clarita ay nawalan ng lisensya bilang abogado, ngunit pinili niyang magtrabaho bilang isang volunteer sa aming center upang bayaran ang kanyang utang na loob. Si Doña Milagros naman ay nananatili sa isang pasilidad, nakalimutan na ng mundo at namumuhay sa sarili niyang mga gunita ng nakaraang karangyaan. Mama, tingnan mo ang mga bulaklak na itinanim natin, bumuka na. Tumakbo patungo sa akin si Paz, ang kanyang mukha ay puno ng sigla at wala na ang bakas ng takot. Binuhat ko ang bata at naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang bawat sugat sa aking puso ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Sa maraming tagapakinig na sumubaybay sa aking kwento, marahil ay tinatanong ninyo, ito ba ang tamang paghihiganti? Ang sagot ko ay simple. Ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita ang iyong sarili, na muling nabubuhay, ng mas masaya, mas matatag, at mas malaya kaysa sa inakala nila. Ang katarungan ay narito na, at ang bukas ay sa amin na.